Bakit takot nga ba ang China sa militar ng Pilipinas? Matagal nang umaaligid ang China sa teritoryo ng Pilipinas, partikular na sa West Philippine Sea. Ngunit, sa kabila ng mas malakas na puwersa ng China, hindi nito tuluyang masakop ang ating bansa. Parang istorya ni David at Goliath, isang maliit ngunit matapang na bansa laban sa higanting agresor. Alam ng China ang tapang at katatagan ng mga Pilipino. Sa kabila ng limitadong mga kagamitan, nananatiling matatag ang ating mga sundalo at mga Coast Guard sa pagtatanggol sa ating mga teritoryo. Napatunayan na ng Pilipinas na handa nitong ipaglaban ang kanyang soberanya kahit anong mangyari. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit takot ang China sa Pilipinas ay ang talino at pagiging maalam natin sa mga batas pandaigdig. Ang Pilipinas ay mahigpit na sumusunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS. Ang ating mga reklamo laban sa China ay may matibay na batayan at suportado ng dokumentasyon. Ayon sa 2016 arbitral ruling, walang basehan ang inaangkin ng China na 9-dash line na sumasakop sa halos kabuuan ng South China Sea. Dahil dito, ang mga teritoryo ng Pilipinas, gaya ng Scarborough Shoal at Kalayaan Island Group, ay malinaw na sakop ng ating soberanya. Ang posisyon ng Pilipinas ay mas lalong tumibay dahil sa suporta ng malalaking bansa tulad ng Estados Unidos, Australia, Japan at South Korea. Ang China, sa kabila ng laki at yaman nito, ay hindi maaring basta-basta maghasik ng lagim dahil alam nitong hindi ito pabor sa pandaigdigang komunidad. Isa pang dahilan kung bakit takot ang China ay ang hindi natin pag-aatubili sa harap ng kanilang pananakot. Sa mga nakaraang taon, maraming insidente na tinangkang tabuyin ng China ang ating mga barko sa West Philippine Sea. Gayunpaman, nananatiling matatag ang ating Philippine Coast Guard at Navy. Halimbawa, kahit binobomba at nililaser na ng Chinese vessels ang ating mga barko, hindi natin ito iniwan. Nariyan ang insidente kung saan hinarang ng ating Coast Guard ang mga barko ng China sa Ayungin Shoal. Sa kabila ng pambubuli ng China, hindi natin binibitawan ang ating karapatan. Sa kabila ng limitadong resources, malaki ang naging pagbabago sa depensa ng Pilipinas sa ilalim ng mga nagdaang administrasyon. Nitong nakaraang taon lamang, tumaas ng 40% ang budget ng depensa ng bansa. Nakapag-invest na ang Pilipinas sa mga makabagong armas tulad ng BrahMos Supersonic Cruise Missiles mula sa India. Ang mga missile na ito ay 3 beses na mas mabilis kaysa sa bilis ng tunog at kaya nitong pasabugin ang malalaking barko ng China sa loob ng ilang segundo. Nakapwesto na ang mga ito sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na nakaharap sa West Philippine Sea bilang depensa. Hindi rin natatakot ang Pilipinas na magsanay kasama ang malalaking bansa tulad ng Estados Unidos at Japan. Ang balikatan exercises ay taunang isinasagawa upang palakasin ang ating kakayahan sa depensa. Ang presensya ng mga puwersa ng US sa bansa ay isang malaking hadlang sa plano ng China na dominahin ang West Philippine Sea. Higit sa lahat, ang pinakamalaking dahilan kung bakit takot ang China ay ang pagiging makabayan at matatag ng mga Pilipino. Sa oras ng kagipitan, siguradong marami ang handang magbuwis ng buhay para sa bayan. Ang ganitong klasing pagkakaisa at tapang ay hindi matutumbasan ng anumang dami ng armas o yaman. Bakit nga ba napakahalaga ng pinag-aagawang karagatan? Bukod sa yaman nitong likas, ang West Philippine Sea ay may tinatayang 190 trillion cubic feet ng natural gas at 11 billion barrels ng langis. Napakalaking yaman nito na maaaring magamit ng Pilipinas para sa sariling pag-unlad. Ngunit hindi lang yaman ang nakataya dito. Ang West Philippine Sea ay isang mahalagang daanan ng mga barkong pangkalakal. Halos 30% ng pandaigdigang kalakalan ang dumadaan dito. Kaya naman hindi lang Pilipinas ang apektado ng tensyon, kundi pati na rin ang ibang bansa sa rehiyon. Sa kabila ng malinaw na desisyon ng pandaigdigang korte, patuloy ang China sa pagiging agresibo. Gumagawa ito ng mga artipisyal na isla at nagtatayo ng mga pasilidad militar sa mga pinag-aagawang teritoryo. Bukod dito, tinataboy nila ang mga mangingisdang Pilipino mula sa sariling karagatan. Ang ganitong klase ng agresyon ay malinaw na paglabag sa soberanya ng Pilipinas. Ngunit sa kabila nito, nananatili tayong matatag. Ang alyansa ng Pilipinas sa malalaking bansa tulad ng Estados Unidos ay isang malaking dahilan kung bakit nagdadalawang isip ang China na sakupin tayo. Ang Enhanced Defense Cooperation Agreement ay nagbibigay daan sa pagtatayo ng mga pasilidad militar ng US sa Pilipinas.
Ang ganitong uri ng alyansa ay isang deterrent o panakot sa China. Kung susubukan ng China na atakihin ang Pilipinas, malaki ang posibilidad na makialam ang Estados Unidos. Sa kabila ng mga hamon, nananatiling maliwanag ang hinaharap ng Pilipinas. Habang nagiging mas matatag ang ating depensa, lalong tumataas ang respeto ng ibang bansa sa atin. Patuloy rin ang suporta ng publiko sa ating mga sundalo at Coast Guard na nasa frontline. Hindi madali ang labanan para sa ating soberanya, ngunit hanggat nananatiling nagkakaisa ang mga Pilipino, walang bansa, kahit ang China, ang makakapigil sa atin. Ano ang iyong opinyon tungkol sa isyong ito? Mahalaga ba ang ating pinaglalaban? Ibahagi ang iyong saloobin sa mga komento. Tandaan, ang pagkakaisa ng bawat Pilipino ang tunay na sandata ng ating bansa.